Hello Cruellas, mabuhay! This is Gaysal Ortega and welcome back to my YouTube channel. And this is my final prediction sa Miss Grand Philippines 2024. Hey! Kamusta po kayong lahat? At ngayon nga ako maglalabas ng aking final prediction sa Miss Grand Philippines 2024. Kung sino nga ba ang aking napupuso ang manalo, mukhang alam nyo na. O diba? Ora-orada Ora-oradang ipadala sa Miss Grand International. So far, ito yung mga nakikita kong baka magkaroon ng corona at baka magkaroon ng placement or runners-up placement nga dito sa Miss Grand Philippines. So, I'm so excited sa magaganap na Miss Grand Philippines kahit na konti lang at saka mukhang maliit na pageant lang yung lalabanan kasi 20 lang naman sila. Hosted by Miss Gayan Castillejo and Mr. Casey Montero. So, at least kumuha naman sila ng host na quality at hindi papetics at least di ba? So makikita namin na magaganda naman yung pageant. Hindi pa nila nire-reveal yung mga set of judges. So sana quality rin, hindi yung manager at saka may-ari ng lechon manukan, di ba? Sana may alam sa pageantry, may alam sa fashion, may alam sa beauty, may alam sa hair and makeup. Di ba? May alam sa beauty pageant, hindi yung kung sino-sino yung mga kinukuha ninyong mga judges na walang alam, hindi nga alam kung sino ang tunay na maganda at kung sino ang tunay na magaling. Charot lang. Pero ito, maglalabas na ako ng aking top 5. Top 5 lang, mukhang 5 lang naman yung magaling. Mukhang 5 lang naman yung pinag-uusapan. At nakikita ko naman kasi sa mga bago na mga girls, magaganda naman sila to be honest. Pero maliliit at saka hindi kabugera. So, nandun tayo sa for experience lang ang pagsali nila dito sa Miss Grand Philippines. May number 5 sa aking listahan, Miss Jubilee Teresa Acosta ng Maynila, Miss Grand number 10. May experience naman na ito and lumalaban din when it comes sa galawan at saka sa beauty. Ang akin lang, kaya nga bang kabugin ni Jubilee yung mga ibang ladies na mas angat sa kanya or mas sikat sa kanya? Kasi, ano to biglaan to kasi pagkatapos mong manalo dito sa Merkules, lilipad ka na. Lilipad ka na papuntang Thailand. O diba? So, kailangan prepare from head to toe, mentally, spiritually, emotionally, physically prepared ka dapat. So, nilagay ko lang sa number 5 si Jubilee. Mukhang hindi siya, mukhang yung chances niya manalo ng Miss Grand Philippines ay mga 50%. Mga ganun lang. Ganun lang siya. Hindi siya yung malakas ang laban. Sa ibang corona siguro maybe, pero sa Miss Grand Philippines, mga 50%. My number 4 sa aking listahan, Sophia Bianca Santos, Miss Grand 13. Diba? Miss Grand Pampanga, number 13 yung kanyang number. Nakakaloka, nahirapan ako doon. Si Sophia Bianca Santos, isa sa mga galing mag-perform. Isa sa mga magagandang babae dito sa Miss Grand Philippines official candidates. Kanya lang, nakita ko ang kanyang communication skills doon sa Miss World Philippines, mukhang hindi kakabog. Pero sa galawan, sa beauty, kakabog siya. Ang tanong ko lang, kaya nga ba niya makipagbardagulan sa Miss Grand International? Ura-urada nga. Diba? Kaya ba ng niya, lahat ng aspeto sa buhay? Diba? Naniniwala naman ako na kakayanin niya. Pero hindi niya ikakapanalo. I think lang talaga. Siguro may bibigyan, same as Jubilee, mabibigyan din ng corona na iba. Kasi meron pang ibang mga corona or magiging runners-up din uli siya kagaya sa Miss World. Diba? Kasi hindi ko siya nakikita. Mga 60% lang ang nakikita akong chance niyang manalo ng Miss Grand Philippines 2024.
2024. Next, number 3. Number 3 sa aking listahan. I'm so sad kasi love ko to. Favorite ko to. Alexandra May Rosales. Miss Grand Philippines, Laguna, number 8. Grabe. Gustong-gusto ko talaga siya. Si Alexandra May Rosales. Hopefully kumabog. When it comes sa brain, beauty, body, alam mo na. Siya na yun eh. Peg na peg mo na talaga Alex Rosales with my international experience. Ang akin lang, kakayanin nga ba niya or knowing Alex, kaya niyang makipaglaro doon sa Miss Grand. Pero handa ba siya? Kasi nung Miss Universe Philippines, nung pumasok na siya sa finals, nakalimutan niya yung routine niya. Yun talaga iniisip ko. Kumbaga yung mental health, yung awareness niya sa mga nangyayari sa stage ay parang na-absent-minded yung lola ninyo na mental block sa routine niya. Hindi niya alam kung paano umiksit sa swimsuit competition. Kaya kaya nilagay ko lang siya sa akin number 3 kasi parang nagdududa din ako. Kung nagdududa siya sa sarili niya, nagdududa din ako na kaya niya bang mag-perform sa Miss Grand International. Si Alexandra May Rosales, feeling ko may 80%. Hindi, mga 70%. Mga 70% yung chance niya na manalo sa Miss Grand Philippines 2024. Eto. May number 2 sa aking listahan actually. Ana Margaret Mercado ng Quirino, Miss Grand 17. Nilagay ko siya sa aking number 2 kasi ang taas ng palagay ko na siya ang mananalo ngayon. Knowing that wala pa siyang experience ng mga national pageant, wala siyang experience sa mga eksena, pero nakikitaan ko siya ng beauty, ng body, ng brain. And Diyosa yung lola mo. Diyosa hindi mapagkakait. Kung ang Miss Grand International ay sa December pa, tataya ako sa kanya 100%. Pero sa Martes na, gagawin natin. Sa Miyerkules na pala. Anong gagawin natin? 'Di ba? Ilang araw lang kikembot na siya papuntang Thailand kung if ever yung siya ang ipadala. Kasi siya ang complete package na pwedeng ipadala talaga sa Miss Grand International. At nararamdaman ko talaga na siya talaga ang bet ni Nawat sa lahat ng babanggitin kong ito. Feeling ko ako si Nawat. Oo, nararamdaman ko talaga guys ni si Ana Margaret Mercado talaga yung perfect na ipadala sa Miss Grand International. Kaya lang, doon ako nagdududa sa experience. Kaya ba niya? Baka si ate girl, ma-burn out yung lola ninyo, kawawa naman. 20 years old pa lang naman to. So, ayoko siyang ma-stress at saka mabaliw sa kalakaran ng Miss Grand. Baka hindi kakayanin ng utak niya at mabaliwag siya doon. Alam mo naman yung pageant na yan, nakakaloka, di ba? Kung yung mga matatanda nga at with experience, nakakaloka ang experience doon, ano pa kaya siyang bata at maguhan. Pero, sa lahat, sa kanya talaga ako tataya. Kung porsyento ang pag-uusapan, mukhang 90%. 80 to 90% yung chance niyang manalo ng Miss Grand and Miss Grand Philippines 2024. Kasi nga dahil sa kanyang brain, body, beauty, and business side. Kasi maganda at Diyosa. That's why si Ana Margaret, malaki ang aking paniniwala, nakakabog siya sa competition. Puriagama. Yes, at ito na, ang aking number 1 sa aking listahan, Christine Julian Opiasa. Sino pa ba? From Castillejos, Zambales, Miss Grand number 5. Sino pa ba? Kung ready siya yun. Lahat. Mentally, physically, emotionally, spiritually, financially, si J. Opiasa, perfect na ipadala sa Miss Grand International.
Kasi alam mong makikipaglaro, alam mong haharot, alam mong dadalhin niya ang Pilipinas at hindi niya ipapahiya. Ganon. Ganon ang feeling ko sa kanya. Kasi ito na Miyerkules na. So, sino pa ba? Si CJ na. Kasi ang akin lang, problema ko kay CJ, magbibetan kaya siya ni Nawal. Magugustuhan kaya siya ni Nawal. Yun lang talaga. Kasi when it comes sa lahat ng aspeto, kayang-kaya na yan ni CJ. Yun lang talaga yung aking doubt. Magugustuhan kaya siya ni Nawal. Hindi natin alam. So, let's see. Kasi kung porsyento ang parang porsyento na mananalo siya sa Miss Grand Philippines ay parang 90%. Same as Ana Margaret Mercado. Parehas yung porsyentong ibibigay ko sa kanila na 80 to 90% yung chance nilang manalo sa Miss Grand Philippines. Ayun. Pero ready na to Christine Julian Opiasa. Walang duda. Walang duda. Kaya niya tayong ilaban sa Miss Grand International. At kaya niya tayong i-placement. Ayun na nga. There you go guys. Maraming salamat at kayo ilatag ninyo sa baba kung sino yung mga favorite ninyo dito sa Miss Grand International 2024 na manalo. At ilaban doon sa pageant ni Nawat na nakakaloka. Maraming salamat dyan. Comment down below. Views and opinion. Violent or action. This is Gazel Ortega and paalam.